Entrada 1, 2, 3, smile. This is our Ramadan Day 1, 2026. Una kong ginawa dyan is yung gum soup or wheat soup. Yung whole wheat na ginamit ko dyan ay 1.5 coffee Sa mga kapatid ng amo kong lalaki, pang maramihan yung gawa nila nito. Tapos init-init Pero mas masarap kasi pagka fresh. At least mga kung mag-init man, 1 at 2. Hinugasan ko yun at papakuluan natin palambutin. At sa soup na to, kailangan natin ng karning baka at least 1 or 2 slice. Kunti lang naman. Pero isang plate na yung pinakuluan ko dyan para sa susunod na gawa natin, hindi na tayo magpakulo nito. Naglagay ako dyan ng luya at celery at whole peppercorn kung ano yung available na pangpawala sa lansa. Itong soup na to, isa to sa mga traditional Ramadan soup dito sa Saudi. Nung lumambot na yung ating whole wheat, ay itatransfer natin yan sa blender. Mga 3/4 na amount ng ating pinakuluan ay ilagay natin sa blender para ma-blend. Nag-iwan ako ng mga 1/4 doon para at least meron tayong manguya-nguya. And naglagay tayo ng 4 na cup ng yogurt. Depende na yan sa inyo kung ilan yung ilagay. Basta yung 2 cup ng whole wheat or 1.5. Mga ganyan lang. 4 na cup lang yung nilalagay ko na yogurt. At pagkatapos na blend, ihalo natin doon sa hindi na blender na konti na iniwan natin. Tapos, naglagay tayo ng broth doon from pinakuluan natin na beef. Tapos, nagkuha tayo ng 3 slice kasi nga maliliit yan. Naglagay tayo ng 3 slice na malambot na karning baka. Hinimay natin yan, ginawa nating flakes and ilagay natin dyan. Pero yung iba, pwede naman mga buo-buo. Pero dito kasi mas easy nilang kainin yung ganyan na. Naglagay tayo ng broth cubes. Optional yan, parang ikaw. And then, naglagay tayo ng whole peppercorn at konting cardamom powder. Konti lang. And asin. Tapos, ibalik natin yan sa apoy, pakuluan. And magdagdag na lang ng broth kung masyadong thick. Tapos, merong spices nito na hindi ko alam kung anong pangalan. Basta dahon lang siya. Para siyang nakadikit sa malalaking kahoy. Hindi ko alam kung anong pangalan nito pero very important to. Isa to sa mga spices dito sa gum soup or whole wheat soup na to. Para siyang lumot na nakadikit sa mga malalaking kahoy tapos pinadry. Parang ganun siya. So, i-infuse natin yan with the butter. Tapos itong mistika. Itong mistika, I think it's mystic in English. Basta i-search nyo na lang or i-google nyo na lang. Ito yung hinahalo din natin sa salig, diba? So, itong dalawang to, i-infuse natin to with the butter. Tapos, ilagay na natin dito sa soup. And pakuluan lang yan, i-adjust na yung timpla kung okay na yung consistency and then okay na. And mamaya, pagka i-serve to, syempre iinitin na lang to. Dapat pagka Ramadan, lalo na sa Ramadan, pagka mag-serve ng soup, any kind of soup pag Ramadan, super hot talaga dapat para matuwa yung mga Next naman, nagluto tayo ng ground beef dyan, mga 4 na plates yan, dinamihan ko na. Araw-araw tayong magbalot ng ground beef na sambusa or meat sambusa. Kasi nga dito, hindi yan pinifreezer yung aming beef dito dahil naglalagay kami ng itlog and pangit siya pagka ilagay sa freezer yung may boiled egg. So, araw-araw tayong magbabalot. So, ang ginawa ko doon, nagluto tayo ng pangmaramihang beef para hindi tayo maggahol sa mga next day, no? So, ilalagay na lang natin yan sa fridge and kukuha na lang tayo ng pakunti-kunti para lagyan ng lalagyan natin ng boiled egg. So, ito naman, kasi nga hindi tayo nakabalot nung ito na lang yung chicken sambusa, yung hindi ko nabalot talaga na ilalagay natin sa freezer dapat. Dahil sa sunod-sunod yung may bisita ng mga amo, hindi ko natapos yung pagbabalot ng sambusa na isustore natin sa freezer. Pero ito na lang naman. So, nagisa lang tayo dyan ng bawang gamit ang butter. Tapos, ground chicken and then naglagay tayo ng carrots. Yung carrots, ilagay ko sa food processor. Naglagay tayo ng broth cubes, naglagay tayo ng chopped dill leaves na fresh, and naglagay tayo ng paminta dyan. Itong chicken sambusa na to, para to sa pangalawa naming alaga na super picky kumain. Ito yung hinahanap niya talaga lagi pag Ramadan, yung chicken sambusa. Isasabay ko na tong ibalot with the beef sambusa. So, dahil sa dinamihan natin tong beef na niluto, nagwala ko ng kunti, enough para ngayon at bukas. So, ito, ang binalot ko nito, naglagay tayo ng boiled egg and
chopped na chives or kurat, and then dill or shabat. Yun lang yung nilagay ko dyan sa beef sambusa. Sa kanilang sweets naman for today, gatayip ang napili niya. In a blender, naglagay tayo ng 1 cup all-purpose flour and 1/4 cup semolina, 1 teaspoon ng yeast, 1 teaspoon ng baking powder, at 1 teaspoon ng sugar, at 1 and 1/2 cup ng water. Pwede nyo i-double ang recipe kung gusto nyo ng mas marami pa sa ginawa ko. I-blend natin yan, and after na blend, ay iparest natin yan ng mga 1 hour para magbabli siya. Habang nagkapaalsa tayo sa ating gatayif, magbabalot tayo ng sambusa. Yung beef ay kunti lang yung binalot ko para today and bukas. Yung para naman bukas, ilagay ko lang yun sa fridge, hindi yun sa freezer. Tapos, yung chicken, binalot ko yun lahat and ilagay ko yun sa freezer. Na-surprise ako ngayong Ramadan na to dahil first day today and expected ko na it's either magkabsa or something na heavy food yung kakainin nila or pinapaluto or pang maramihan. Ngayon kasi, first day ng Ramadan and this is the first day na Ramadan na konti lang yung pinapaluto or very simple lang yung ganap natin for today. Sambusa lang, tapos soup, and then nagpagawa lang ng sweets. Tapos, nagpagawa ng shakshuka. Yung shakshuka, yung may itlog na may kamatis. Yun lang yun. Tapos, i-prepare nila ng brown bread. Then, after 1 hour, ang ating gatayif mixture ay nag-double na yung size and bubbly. Make sure na active yung yeast nyo or hindi pa siya expire para mag-work talaga siya or mag-double yung size and mag-bubbly. So, after nito, hinalo ko mabuti yan and nilagay ko siya sa lagayan kung saan ano ko na lang siya, squeeze. Pero pwede naman kutsara-kutsara lang or yung mga kung ano yung available na meron kayo. Basta konti lang, maliit lang yung ilalagay natin. Pero pwede nyo tong lakihan. Meron kasing gatayip na piniprito. Bali, gagawa kayo ng malaki nito. Tapos, lalagyan nyo ng cheese or di kaya yung nuts na may cinnamon and sugar. Yun naman ay isisealed yun lahat. Tapos, ipiprito. Tapos, i-coat yun ng sugar syrup. Ito naman, itong klase na to, ikakainin lang to ng ganito. Parang pancake siya na maliliit. Tapos, lalagyan niya ng fresh cream. Then, yung palaman natin dito is itong fresh cream. Ito yung cream na pinipair ng tamar or dates sa mga amo. Basta fresh cream to. Meron ding isang kind ng cream na nilalagay dito. Yung parang GDK, parang something ganon. Basta yung nakakarton. So, ganyan lang yung ginawa ko, no. Nag-pinch lang ako ng kalahati para ma-close. Ganyan yung way niya. Tapos, yung kalahati, nilalagyan natin ng cream. Tapos yan, yung cream na to, lalagyan natin ng pistachio na crush mamaya. Tapos, pagkakainin niya, nilalagyan yan ng honey. So, yung honey dyan, isi-serve yan on the side. So, dahil sa mga bata, ang ina-after dito ay Nutella. So, yung kalahati ay cream. Pero mas marami yung cream yung nilagay ko. Kasi yung mga amo, yung mga bata talaga Nutella. Kaya naglalagay tayo. So, ito na yung ating pistachio crush. Nilalagyan natin yung white or yung may gishta or cream. So, ganyan lang yung gatayif. Pwede nyong lakihan to at ibiprito. Pero it's up to you kung kahit ganitong way, lakihan nyo. It's up to you. Pero yung mga amo ko, gusto yung pa-cute-cute lang. Yung isang bites, ganon. So, yun lang. Isa-serve to ng may honey. So, yung gitna niyan, dapat may honey yan. Hindi ko na napakita. Nagmamadali na ako sa mga oras na yan dahil hindi ko na-expect na alas 6 ready na yung pagkain. Dapat kasi mga 6:30 or 6:45, diba? So, ito lang yung kain nila ngayon. So, maybe, meron silang lakad after nito or yung dinner nila. Kung bibili sila sa labas or kakain sila sa labas. So, nag-isa lang tayo dyan ng sibuyas, kamatis, and then itlog. Yung request ni Amo, damihan yung itlog dahil gutom na sila. Nung tumunog na yung prayer call, ibig sabihin, hudyat na yun na pwede na sila magdasal and magkumain. So, nag-inom-inom na sila ng kape and yun na yung umpisa na magprito na tayo ng sambusa, ininit na yung soup. Tapos itong, sinabay ko na yung shakshuka. Madali lang naman tong shakshuka. Tapos, yung shakshuka, i-prepare nila to with this Arabic bread, naka-freezer yan, ininit na lang namin sa oven. So, ganito lang naman, pag Ramadan dito, kailangan, ka talaga, focus sa oras, kasi importante yung oras, yung timing.
kung saan or kailan mo siya pwedeng isa-serve na yung pagkain already. Kasi nga masisigawan kayo ng mga amo mo talaga pagka medyo malate ka kasi nga gutom sila. So kailangan prepared talaga. Importante talaga yung pagkain nila during Ramadan. Yung natirang sambusa para sa amin ni Belle, tag-iisa na lang. Pero okay lang yun, at least naubos. Yung sambusa namin tag-iisa lang. Nagsaniig na lang kami kay nakulang sa budget. Sa tayo bumawi sa sambusa. Namiss ko tong soup na to. Ano kaya yan? Feeling ko cheese yan. Asan? Hindi ko alam dahil. Parang feeling ko magkaiba yung ano. Cheese to, ano yan? Lamb yan, lamb. Dinner para sa amin ni Raisa, sa kanila ay almusal. Meron tayong gum soup. Man tayo. Miss natin to. Binto. Lalabas ang binto tuwing Ramadan. Nag-video ko no, kanina. Hininto ko dahil, yan, nandun sa taas. Tutulog siguro siya. Laham. Laham talaga din. Busa. Pagkain namin ngayon ay suka. Ito na lang yung natira, konti. Half-half kami Raisa, tapos nagprito na lang nitong saniig. Chicken ako, be. Sourdough. Ano po event today or this week? Walang ito event, be. Ang event is 1 month. Ramadan. Yes, Jake. Masarap talaga yun. Yes, Wincy Lou. Umpisa na ngayong araw na to. Hmm? Nothing Pag beats tumulong with yung sumabaw, bahid mong ganun ng tinapay. Yun, pagkain Pilipino. Pinapay. Next, sourdough. Sourdough. Mga kaibigan ng amo namin yun, Jane. Alis hindi. Oo, Saudi kami tundok.